ngayon na madali na lang mag-share. Dati kasi madali na mo mag-search, pero ngayon it's easier also to share. Yung konsepto ng curation, meaning may nag-filter nung information for you. Kung tama yung nag-filter or napagkakatiwalaan yung nag-filter, and marami namang mga sites and blogs na napagkakatiwalaan, tingin ko, as a teacher, we encourage them to go and read those blogs. Hindi na tulad, I remember nung high school ako, pangit yung pag-blog or internet yung source mo. Pero ngayon, medyo encouraged na siya in some circles, lalo na pag napagkakatiwalaan yung source. So I think okay lang yun. It's a welcome development. Tanungin naman natin ang defense itong mga abogado, si Attorney Dennis Manalo, no? Ito ba sa tingin nyo, itong social media nakakatulong o nakakasama sa kaso ni Chief Justice Renato Corona? Well, sa aking pananaw, it cuts both ways. It can be constructive and it can also be destructive. It can be constructive in the sense na the people will be made aware of what the law is, what the processes are. The pulse of the people can be felt. But it can also be destructive in the sense that it can also be used to demonize, humiliate, sully the reputation of a person without due process. So, in the end, at the end of the day, ang pinag-uusapan kasi talaga dito is the people behind the computer exercising enough responsibility before they blog? Do they think before they click? Do they think before they tweet? Do they think before they put anything in the net? What do I mean by that when I say that pinag-iisipan ba natin? Kasi hindi ito pareho ng pagsusulat sa dyaryo o pagre-report sa TV na merong editorial process eh. Dito sa blogging, kayo lang yung mag-iisip kung ano ba yung tama. Ginawa nyo ba yung tamang research? Sinaliksik nyo ba lahat ng dokumento bago kayo naglagay ng opinion nyo sa isang issue? Kinuha nyo ba yung sides ng dalawang tao na involved sa isang paglilitis o isang pag-aaway bago nyo pinost before you formed your own opinion? These are matters that responsible bloggers should consider. Kasi bakit ito importante? Kasi kung matatandaan ninyo, doon sa London, nagkaroon ng riots doon. At maraming taong nasaktan. At isa sa mga sinisisi kung bakit itong kaguluhan na ito ay lumaki, because of the social media impact. Maraming tao na nahikayat, manggulo tayo, gumawa tayo ng demonstrasyon at tayo ay magkaroon ng paninira ng mga gamit ng ibang tao, na sa tingin ko, this is already destructive. If we will limit ourselves to the constructive use of blogging, I think it is a tool, a powerful tool, which we should encourage. Kay Congressman Umali naman, Nick, dahil sa kasong ito, meron kang kaso being litigated before the Senate sitting as an impeachment court. Pero you also have meron ka ring demokrasya. It's a display of how democracy works in our country. Nandyan din yung participation ng tao sa diskusyon. Para sa inyo, bilang kayo ay isang defense na spokesperson, pero kayo din po ay parte ng ating gobyerno, do you think this is a good parang development na sa prosecution na prosecution po pala, is this a good development na nakikilahok po at minsan pa medyo kung may subjudice rule napapag-usapan pati ebidensya dito sa mga blog? Para sa akin, this is a positive development, especially for the Philippines, no? Because we are a democratic state. Tama-tama yung sinabi mo. Nung hindi mo pa sinasabi yun, yun na yung pumasok sa akin. This is the workings of democracy. And if only because of that and because, the underlying principle behind our government, behind our constitution is at yung sistema natin ay demokrasya, I think this is a welcome development for us. For me, lalo na't iaano ko lang sa prosecution, napakahirap nung trabaho namin bilang prosecution. Remember, hindi mo makita yung salin.
hindi mo makita yung ITR, hindi mo makita yung bank accounts, ano? And siguro kung hindi dahil dito, hindi naging aware ang mga tao, hindi ho lumapit sa akin si Small Lady at nagkaroon ho ako ng Hindi rin po pagkakataon. makita si Small Lady. Hindi makita si Small Lady sa Hindi ko rin internet. makita kasi anyway, pero hindi siguro nagkaroon kami ng pagkakataon because of the difficulties of prosecution that would disable us from doing our work given the short span of time that we were given because of the different process involved here. Prosecution, impeachment ito, sabi sa konstitusyon, once you secure 1/3 votes of all congressmen or all members of the House, it goes straight to the Senate, and Senate shall and trial shall proceed forthwith. So ganun na nga ang nangyari. Hindi ko ma-imagine how we could have presented our evidence if not for itong internet, yung social network, and so on and so forth. Okay, tanungin naman natin si Attorney Trixie Angeles, ano? Ito bang pagbablog o pag mga nagko-comment dyan sa social media, meron ba tong legal limitations? Meron ba tong consequence legally kapag meron kang nasaktan na tao? Well, technically, all forms of media are still subject to libel laws, but it is also subject to the freedom of speech. So the rule is freedom of speech until may nasaktan ka. Then other things come into play, libel, damages, etc. So just because it's a different form of media doesn't mean that there is no criminal liability behind it, or consequent civil or administrative liability where it's appropriate. So, but may I add? Yes. I agree with both counsels, that the information can be good or it can be unreliable. The internet is like, in the early days when libraries were still rare, just because it was printed doesn't mean that it's right. Your teachers tell you that at an early stage when you do your research. Just because you see it in a book or in a magazine or in a printed word doesn't mean it's true. Just because you see it on the internet doesn't mean it's real either. So in consonance with this, for example, in the case of the impeachment, in consonance with the right for the people to know, the IBP has also started uploading the transcript of stenographic notes of the Senate impeachment trial. It's not complete yet, but we've started it because there's a lot of conversation going on, and it's necessary to be able to refer to the record. So included in the website of the IBP are also the pleadings filed by both parties, and that way at least the opinion can be influenced in a manner where it can be factually based. Yun nga, pwedeng gamitin sa maganda, pwedeng magamitin sa masama. Merong excesses. At bago po natin tuloy, pakilala po muna natin, kilalang abogado. Siya din po pala ay isang vlogger, hindi lang po sa telebisyon siya napapakinggan. Magandang hapon po, Attorney Harry Roque. Magandang hapon po, Attorney Roque. Magandang hapon po at karangalan ko po na mapasama sa usapin ngayong hapon. At tamang-tama nandiyan na si Attorney Harry Roque. Meron tayong katanungan mula sa isa sa ating mga estudyante, si Alisa Josinco ng Letran, Calamba, para kay Attorney Harry Roque. Alisa? Good afternoon po. Itatanong ko lang po, since part po ako dun sa younger generation po na mahilig po mag-internet and use of other social networking sites. Tatanong ko lang po is, nowadays, gaano po kaya ka-reliable yung mga sources po? Kapag, usually po kasi pag nagbabasa po kami doon, kunyari about din po dito kay, sa paglilitis po kay Renato Corona po, gaano po kaya ka-reliable yung mga sources po na nababasa namin? Wala namang pagkakaiba yan dun sa reliability ng mga sources na nakikita mo sa library. Siyempre, pagdating sa reliability, kinakailangan nanggagaling rin sa pinagkakatiwalaang source, no? So, sa mga akademiko, alam mo naman yan sa eskwelahan, kapag ang sinite mo ay Wikileaks o kaya naman ay Wikipedia, hindi yan tinatanggap, no? Kasi nga, hindi siya reliable. Yung Wikipedia, napapalitan ng kahit sino, yung Wikileaks, walang verification, no? Pero kung ang gagamitin mo naman ay isang libro na isinulat na isang respetado na author, no, na dalubhasa, na bagamat ito ay isang electronic book, wala namang pagkakaiba. Dahil ang legal naman dyan, regime, yung internet magiging, kumbaga, counterpart ng paper documents.
Maraming salamat po, Attorney Harry Roque. Yes, may dadagdag si Professor Chow. Very important po na hindi lamang natin binibigay yung responsibility at saka yung parang tinitignan yung credibility ng isang author. No, kailangan din tayong mga nagbabasa ay critical. No? At sinasala natin kung ano ang binabasa natin. Halimbawa, kung babasahin mo yung impeachment record, alam mo na ito yung record ng paglilitis. At pwede kang gumawa, it's a primary source. No? Ngayon, pangalawa, kung kunwari, ito'y nabasa mo kay Ginoong Michael Charleston Chua, na wala naman doon sa paglilitis at isa siyang historian at meron siyang, meron kailangan sabihin mo rin na ito ay opinion at ang binabasa ko, hindi ito opinion. So, opinion ito, hindi ito yung buong katotohanan. Kaya dapat ganun din tayo, no? Yung criticism, yung pagiging critical. And I think very important to kasi democratization yung ginagawa natin. Hindi na lang nagagaling sa may mga editors na mga lahat tayo pwede maging news bearers. Okay. Meron pa tayong isang katanungan sa isa sa ating mga estudyante, si Nicolay Mosteles ng Bicol University. Nicolay, para Hello kay po. Attorney Ridol. No? Hello po. Sir, may tatanong ko lang po, kung there are cases, di ba, na parang nawawala ng limitation yung isang vlogger, kung pwede po silang makasuhan, and what are they, at kung ano yung mga kaso na yun? Nabanggit naman na yung kanina eh. Kumbaga, hindi naman exempt porque digital yung porque nasa digital realm lang yung mga statements na inilalabas. Talagang pwede yung kasuhan. Pero in terms of yung pagpapatunay, medyo baka mahirapan. Halimbawa meron kasi mga political blogs na talaga naninirang puri pero hindi natin matrace eh. Halimbawa, kasi hindi naman niya ginagamit yung totoo niyang pangalan. Si Attorney Harry Roque talagang pinapangalanan niya ang kanyang sarili bilang activist lawyers blog. No? At tulad ng aking blog, talagang pinapangalanan ko ang aking sarili bilang ako ang talagang nagsulat ng aking mga pagtingin. Siguro, pag meron akong sinirang puri, di baka pwede akong ma-open to criminal litigation. Gusto ko itanong kayo. Yes, Sir Harry. Alam mo, meron ngayong mga testing na nagaganap tungkol sa isyong yan, no? Kung talaga bang kinakailangan ng separate na batas para libel on the internet o sapat na yung nasa revised penal code, no? Si Archie Guevara, nanalo siya dun sa kanyang depensa nung siya'y dinimanda ng libel sa Facebook, no? Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi ng piskal, kinakailangan ng hiwalay na batas, no? At ganyan din yung depensa na gagamitin namin dun sa libel case na sinampa ni Manny Pacquiao. Laban dun sa isang periodista na taga-Jensa na lumabas yung artikulo sa internet, no? At ang patunay na kinakailangan ng ibang batas dito ay mayroong mga nakabinbin nga na mga bills sa Kongreso ngayon. Yung isa sinulat ni Senator Villar na nagbibigay, nagpapataw ng parusa dun sa libel sa internet. No? Dahil naniniwala kami na ang criminal statute ay strictly construed in favor of the accused. No? At dahil mas favorable sa accused na hindi masangkop o hindi ma-extend yung libel sa revised penal code sa internet, dapat yun ang construction na binibigay na ating mga hukuman. Pero malalaman talaga natin yan. Bagamat meron ng isa, kaso, si Archie Guevara, na nagwagi siya dun sa depensang yan. Hindi ako nagkakamali, no? Paano naman po yung mga gumagamit ng aliases, O kaya yung, kunyari sila yung taong yun, pero hindi naman sila. Kagaya nung nangyari kay Attorney Judd Roy, hindi naman daw siya yun. Paano yung ganon? May At batas ito pa ba yung tayo? medyo abusive pa ng konti itong mga anonymous vloggers na ito or netizens. Sir Mon, siguro, ano po ang tingin niyo dun sa yung realidad na yan, na meron nga pong mga nagtatago behind their anonymity para magsabi ng kahit na anong gusto nilang sabihin? Dalawa yung pwede mong attitude dyan eh. Una, tingnan mo yung laman. Tanggalin mo na yung pangalan. Anonymous nga eh. Kung titingnan mo, kung talagang may basehan siya, wala. So, kailangan may research kang konting gawin. The other attitude is, basta anonymous, huwag mo nang basahin. Nag-isasek ka lang ng oras. Paano mo malalaman na... Usually, ang psychology behind it,